Sa bayan ng San Roque, isang lugar na tila nakakalimutan ng panahon, may dalawang matalik na magkaibigan, sina Dario at Lando. Lumaki silang magkasama sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, sanay sa hirap, ngunit hindi kailanman nawalan ng ngiti sa mga labi. Pareho silang anak ng mga magsasaka. Walang maraming ari-arian, ngunit may pusong handang tumulong kahit kailan. Isang araw ng tag-ulan, matapos ang mahabang panahong tagtuyot, nagpasya sina Dario at Lando na mangahoy sa matandang gubat sa likod ng bundok. Hindi na ito gaanong dinadaanan ng mga taga-baryo dahil sa mga kwento-kwento ng mga engkanto, maligno at nilalang na hindi mo dapat bastusin. Subalit para kina Dario at Lando, ang gubat ay isa lamang kagubatang kailangang pasukin para makahanap ng kahoy na maaaring ibenta sa palengke kinabukasan. Habang binabaybay nila ang madamong daan, napansin ni Lando ang kakaibang liwanag sa ilalim ng isang punong balete. Nilapitan nila ito at laking gulat nila nang makita ang isang munting nilalang. Maliit, may balbas at duguan ng damit. Isa itong duwende at sugatan. "Dario, duwende to!" bulong ni Lando, nanginginig sa kaba at pagkamangha. "Huwag mo siyang hawakan," sagot ni Dario. "Baka may sumpa." Pero hindi sila iniwan ng kanilang konsensya. Sa kabila ng takot, inilagay ni Lando ang duwende sa kanyang sombrero at dinala nila ito pauwi sa kubo ni Dario. Kinabukasan, habang tulog ang duwende sa isang malinis na damo at nakapulupot ng tela, napansin nilang unti-unting naghihilom ang sugat nito. Pagdilat nito, tumitig ito sa kanila, tila sinusuri ang kaluluwa ng dalawang binata. Hindi kayo tulad ng iba." Mahina ngunit malinaw na sabi ng duwende. "Kayo ay may pusong busilak." Hindi makapaniwala sina Dario at Lando na kinakausap sila ng isang duwende. Sinubukan nila itong tanungin kung anong nangyari, ngunit iiling-iling lang ito. "Walang halaga ang nakaraan ko, ngunit kayo ay karapat-dapat," dugtong ng duwende. "Bibigyan ko kayo ng regalo." Nagliyab ang mga mata ng duwende sa isang bughaw na apoy at bigla itong nagdasal sa isang wika na hindi nila naintindihan. Pakiramdam ni Dario ay tila may mainit na hangin na dumaan sa kanyang bungo. Si Lando naman ay napaupo, hawak ang ulo, ngunit hindi masakit. Tila ba may isinusuksok sa kanyang isipan. Nang matapos ang pagdarasal, hingal na hingal ang duwende. "Binigyan ko kayo ng talino, higit pa sa kayang abutin ng karaniwang tao. Sa loob ng 1 taon, gamitin ninyo ito sa kabutihan at huwag kailanman magpadala sa kasakiman." Nagpaalam ang duwende at naglaho sa isang kisap mata. Hindi pa man lumilipas ang 1 linggo, nadiskubre ni Dario at Lando na naiintindihan na nila ang komplikadong agham at mga konseptong hindi man lang nila nababasa sa aklat. Nakagawa sila ng makabagong imbensyon, isang uri ng makina na kayang gawing kuryente ang hangin at ulan. Isang ideya na biglang naging viral online at umani ng pansin mula sa media. Sa loob lamang ng ilang buwan, sila'y naging milyonaryo, ngunit ang kasikatan ay hindi palaging may dalang mabuti. Isang matandang pamilya sa bayan, ang mga Del Fierro, may-ari ng lupain at negosyo sa San Roque, ang nakapansin sa biglang pagyaman ng 2 dating mahirap. Para sa mga Del Fierro, walang sino man ang dapat lumampas sa kanila. May tinatagong sikreto ang 2 yan, ani Don Ramon Del Fierro sa kanyang anak na si Angela. At kapag hindi natin nakuha ang sikreto nila, mawawala sa atin ang kapangyarihan natin sa bayan. Lumapit si Don Ramon sa isang matandang mangbabarang sa kabilang bayan. Nagbayad ito ng malaking halaga para pabagsakin ng 2 magkaibigan gamit ang isang mabisang kulam. Ngunit ang duwende sa kanyang lihim na kaharian ay nanonood at hindi siya papayag na mapahamak ang mga taong tumulong sa kanya. Mula nang magpakita ang kanilang imbensyon sa telebisyon at internet,
Dumami ang imbitasyon kina Dario at Lando mula sa iba't ibang kumpanya, pamahalaan at mamumuhunan. Ngunit sa kabila ng limpak-limpak na salapi at parangal, nanatili silang mapagkumbaba. Sa halip na ipamuhay ang marangyang buhay, itinayo nila ang San Roque Technological Institute, isang paaralang libre para sa mahihirap ngunit matatalinong kabataan. Hindi ito ikinatuwa ng mga Del Fierro, isang henerasyon ng mga negosyanteng umangat sa yaman sa pamamagitan ng pang-aabuso sa mahihirap ang unti-unting nawawala sa kapangyarihan dahil sa dalawang binatang dating walang-wala. Sa madilim na bahagi ng hasyenda ng Del Fierro, dinala ni Don Ramon ang isang matandang babae, si Lakang Silab, isang barang na kilala sa mga bulong ng kamatayan. Nakaputing damit, kulubot ang balat at may bitbit na itim na kulon na may lamang itim na tandang. Lumapit siya sa altar ng kanyang anito. Ikaw ang nagbigay ng sakit kay Mayor Luis noong 1973, di ba? Tanong ni Angela, anak ni Don Ramon. Ngumisi ang barang. At pinatahimik ang buong pamilya niya, sagot nito. Sabihin ninyo lang kung sino ang susunod. Tigilan na ang kabaitan ng mga yan. Gawin mong baliwang isa at mamatay ang isa pa. Gamitin mo ang itim na usok. Utos ni Don Ramon habang ipinapasa ang isang sobre ng pera. Tumango si Lakang Silab. Kumuha siya ng alikabok ng bangkay mula sa isang banga, dugo ng itim na manok at mga hibla ng buhok ni Dario at Lando na nakuha ng mga espiya ng Del Fierro mula sa suklay sa opisina ng dalawa. Hinalo niya ito sa kulon, sabay bulong ng sinaunang salita. Sa hangin kayo lulunod, sa liwanag kayo mabubulag. Ang isip ay magiging ulap, ang puso'y maging dagat ng takot. Sa gabing iyon, habang natutulog si Lando, nagising siya sa isang bangungot. Tila may nilalang na may pulang mata ang sumisilip sa kanyang bintana. Pawis na pawis siya, hindi makagalaw. Mula sa kanyang dibdib ay tila may itim na usok na lumalabas, umiikot sa buong silid, humahalakhak. Maya-maya'y naramdaman niya ang paghigpit ng dibdib at nanlilisik ang mata sa sakit. Ngunit hindi siya makasigaw. Samantala si Dario naman ay tila nawalan ng gana. Habang kausap ang mga estudyante kinabukasan, bigla siyang natigilan, napatingin sa kawalan. Nakalimutan niya kung ano ang tinuturo, isang bagay na hindi kailanman nangyari sa kanya. Napansin ito ng kanyang kasamahan. Dario, ayos ka lang ba? Tanong ng isang guro. Ha? Oo, pasensya na. Sagot niya, ngunit sa loob-loob niya ay alam niyang may mali. Tuwing sumusubok siyang mag-isip, para bang may manipis na belo sa kanyang isipan na hindi niya maalis. Dumaan ang mga araw at lalong lumala ang mga pangyayari. Si Lando ay nagsimula ang makakita ng mga anino kahit sa liwanag. Minsan, habang nasa banyo, nakita niyang ang refleksyon niya sa salamin ay tumatawa kahit hindi siya nakangiti. Sa gabi, hindi siya makatulog. Tuwing pipikit siya, naroon ang duwende, duguan, umiiyak. Hindi ako makalapit, Lando. Binabalot kayo ng kadiliman. Bulong ng boses nito sa kanyang panaginip. Hindi na kinaya ni Lando. Kinausap niya si Dario. Pare, may kakaiba. May sumusunod sa atin. Tuwing gabi, may humihila sa paa ko habang natutulog ako. Hindi to normal. Ako rin, Lando. Sagot ni Dario. Hindi ko na mabuo ang mga ideya sa utak ko. Para bang may pumipigil. Nagdesisyon silang bumalik sa balete kung saan nila nakita ang duwende. Baka sa anong paraan matulungan sila nito. Nagdala sila ng mga handog, puting kandila, prutas at alak na gawa sa tubo. Habang nasa paanan ng balete, nagsindi sila ng kandila at sabay na nagsalita. Kaibigan naming duwende, kung naririnig mo kami, kailangan ka naming muli. Sa loob ng katahimikan ng gubat, dumaan ang malamig na hangin, umihip ang kandila
Maya-maya, mula sa lilim ng balete, lumabas ang munting nilalang, balot ng liwanag at may bakas ng pagkabahala sa mukha. "May kumukulam sa inyo," sabi ng duwende, "at hindi ito ordinaryo. Ang kulam ay may halong politikang dugo at kasakimang matanda na." Napalunok si Lando. "Paano kami makakawala rito? Hindi ko kayo matutulungan sa kasalukuyan, ngunit may isang paraan. Kailangan ninyong hanapin ang puting manggagamot sa bundok ng Banahaw. Siya lamang ang may kapangyarihang sumalungat sa itim na usok ni Lakang Silab." "Paano namin siya mahahanap?" tanong ni Dario. "Siya ang kusang lalapit kapag napatunayan ninyong hindi kayo susuko." Lumipad ang duwende at nawala. Naiwan ang dalawang magkaibigan, basang-basa ng hamog, ngunit muling buhay ang pag-asa. Hindi pa tapos ang laban. Sa mga sumunod na araw, pinilit ni Dario at Lando na itago sa publiko ang kanilang nararamdaman. Sa harap ng mga estudyante, politiko at mamamahayag, ngumiti sila at nagkunwaring ayos lang ang lahat. Ngunit sa bawat oras na mag-isa sila, lalong tumitindi ang dilim na bumabalot sa kanilang paligid. Si Dario ay nagkaroon na ng mga hindi maipaliwanag na pagkahilo. Minsan, habang nagsasalita sa isang conference sa Maynila, bigla siyang natumba sa entablado. Sa ospital, negatibo ang lahat ng resulta. Walang nakitang problema sa utak o katawan niya. "Psychosomatic lang po yan, baka pagod lang," sabi ng doktor. Pero alam ni Dario, hindi iyon basta pagod. Samantala, si Lando ay dumaranas ng matinding insomnia. Hindi na siya halos natutulog. At tuwing ipipikit niya ang mga mata, dumadalaw ang bangungot, isang matandang babae na may mahabang buhok, mata na kulay itim, at isang usok na parang may buhay, pumapasok sa kanyang bibig at ilong. Tuwing ginigising niya ang sarili, magigising siyang may pasa sa katawan, para bang sinasaktan siya habang natutulog. Hindi na nila alam ang gagawin. Hanggang sa isang gabi, isang matandang lalaki ang biglang tumayo sa harap ng gate ng institute. Payat ito, nakaputing damit, may dalang lumang sako at baston na mukhang yari sa punong kahoy. Ang mga gwardya ay nagtanong, "Sino po sila?" "Sabihin niyo sa mga batang nakakita sa duwendeng duguan. Dumating na ang hinihintay nila." Tumakbo ang isa sa mga gwardya at agad na tinawag si Dario at Lando. Pagkabukas nila ng gate, halos hindi sila makapaniwala. Ang lalaki ay tila ordinaryo, kulubot, tila pagod sa biyahe, ngunit nang tumingin ito sa kanilang dalawa, parang may ilaw na bumalot sa paligid nila. Biglang nawala ang mabigat na pakiramdam sa likod nila. Ang malamig na hangin ay napalitan ng tila presensya ng katahimikan at kapayapaan. Kayo po ba ang puting manggagamot?" tanong ni Lando. Ngumiti ang matanda. "Ako si Tatay Basalio. Ang hangin at apoy ay kaibigan ko. Ang mga usok ng kadiliman ay hindi umaabot kung saan ako naroroon." Pinapasok nila si Tatay Basalio. Sa loob ng institute, pinaligiran nila ang matanda ng mga katanungan. Ngunit saglit lang siyang nagsalita. "Hindi ko kayo maalis agad sa kulam," ani Basalio. "Malakas si Lakang Silab. Ang kulam niya ay hindi lang galing sa anito, kundi sa pinagsamang galit ng mga ninuno ninyong nilapastangan ng mayayaman. Matagal nang may puot sa dugong pinagmulan ninyo." Nagtaka si Dario. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" "May pinagmulan ang lahat ng kasamaan. Ang pamilya ng mga Del Fierro ay hindi lang basta mayaman. May pakikipagkasundo sila sa nilalang sa ilalim ng lupa, isang engkanto ng kasakiman. Taon-taon, may iniaalay silang kamalasan sa mga tao kapalit ng tagumpay. Kayo ngayon ang balak nilang gawing alay." Nanlumo si Lando. "Paano kami lalaban?" "Ito ang kailangan niyong gawin," sagot ni Basalio. "Kailangan ninyong sumailalim sa pagpapadalisay ng apoy. Isang sinaunang ritual ng paglilinis ng kaluluwa, pero tandaan ninyo,
Lahat ng takot, lihim at kasalanan nyo ay ilalabas sa harap ng mga espiritu. At kung hindi ninyo kayang harapin iyon, baka kayo na mismo ang sumuko sa sarili ninyo. Tumango si Dario. Gagawin namin anuman ang kailangan. Kinabukasan, isinagawa ang unang bahagi ng ritual. Sa gitna ng gubat sa paanan ng bundok Banahaw sa isang bilog na gawa sa asin at uling, pinaupo ni Basalio sina Dario at Lando. Pinalibutan sila ng apoy mula sa mga sulo. Nagsimula siyang umawit ng matandang bulong. Apoy ng liwanag, tanglawan ng isip, alisin ang lambong ng kadilimang malalim. Kaluluwang ginigiba ng sumpa, bumalik sa liwanag ng alaala. Sa loob ng bilog, nagsimulang manginig ang lupa. Umikot ang apoy at lumitaw ang mga anino mula sa paligid. Mga alaala ng kanilang pagkabata, ng kahirapan, ng galit, ng inggit, ng takot na hindi nila kailanman inamin. Si Lando ay nakitang muli ang kanyang amang Lasenggo. Sinisigawan siya tuwing umuwi galing trabaho. Si Dario naman ay nakita ang sarili niyang nagnakaw ng pagkain sa palengke noong bata pa siya na halos ikinamatay ng matandang babae na nawalan ng makakain. Umiiyak sila, sumisigaw, para silang sinisilaban. Ngunit nanatili silang nasa loob ng bilog. Hindi sila umatras, hindi sila sumuko. At matapos ang mahaba at masakit na ritual, biglang huminto ang apoy. Umalis ang usok. At sa kalangitan, isang liwanag ang bumagsak, mistulang bituin na pumutok sa kalagitnaan ng gabi. Nagising sila kinabukasan sa paanan ng bundok. Malinis ang pakiramdam. Wala na ang anino sa kanilang mga likuran. At sa harapan nila, iniwan ni Tatay Basalio ang isang piraso ng papel na may nakasulat. Buhay na kayo, ngunit hindi paligtas. Ang tunay na laban ay sa loob ng tahanan ng kasakiman. Maghanda. Makalipas ang ilang araw mula sa pagpapadalisay ng apoy, unti-unting bumalik ang lakas ni Dario at Lando. Ang dating mga aninong sumusunod sa kanila ay nawala na. Mas maliwalas ang kanilang kalooban, mas malinaw ang kanilang isipan. Ngunit alam nilang panandalian lang ang katahimikan. Tumatak pa rin sa kanilang alaala ang huling babala ni Tatay Basalio. Ang tunay na laban ay sa loob ng tahanan ng kasakiman. Hindi nagtagal na pag-alaman nila mula sa isang tagalinis sa munisipyo na may malaking handaan ang pamilya Del Fierro sa darating na linggo. Isang ingrandeng pagtitipon na idinaos taon-taon upang magpasalamat sa biyayang tinatanggap nila. Ngunit ayon sa tsismis, sa ilalim ng kasayahan ay may ginagawang lihim na ritual sa silong ng kanilang hasyenda. Hindi nag-aksaya ng oras ang magkaibigan. Gumawa sila ng plano. Kinontak nila ang matandang kasamahan nilang si Carigo, isang dating kasapi ng babaylanan sa Quezon na matagal nang nagretiro matapos ang isang trahedyang sumira sa kanilang grupo. Dinala sila nito sa isang lumang silid sa likod ng kanyang kubo kung saan nakasabit ang mga lumang anting-anting, agimat at batong may ukit ng sinaunang baybayin. Kung papasok kayo sa hasyenda ng Del Fierro, wika ni Carigo, hindi sapat ang tapang. Kailangan ninyong dalhin ito. Ipinakita niya ang isang botelyang may asul na likido, isang piraso ng papel na may baybayin, at isang pulseras na yari sa mga buto ng ahas. Panasakaluluwa ang tawag dyan. Gamitin ninyo lang sa tamang panahon. Huwag sa galit, huwag sa takot, kundi kayo ang masusunog. Nagpasalamat ang dalawa, at ng gabing iyon, tuluyan na nilang tinahak ang daan patungong Hacienda Del Fierro. Ang hasyenda ng mga Del Fierro, malawak at tahimik ang hasyenda. Mula sa labas, para itong palasyo, may mga ilaw na tila bituin, mga sasakyan ng politiko't negosyante na nakaparada sa damuhan, at mga aliping tauhan na naglilingkod na tila mga robot. Ngunit sa ilalim ng kagandahan ay may malamig at madilim na presensya.
Habang papalapit sina Dario at Lando, nakapagtataka ang katahimikan sa paligid. Walang masyadong musika, walang halakhakan. Lahat ay tila may sinusundang takda, isang oras, isang ritual. Naglakad sila sa gilid ng bakuran, nakatago sa mga halamanan, hanggang sa nakita nila ang isang lumang pintuang bakal sa likod ng hasyenda. Ayon kay Carigo, iyon ang daanan patungo sa silong ng alay. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto. Sa loob, madilim. Amoy lupa at insenso. May mga tunog na tila iyak ng bata at mga awit sa wikang matagal nang hindi ginagamit sa ibabaw ng lupa. Habang bumababa sila, nakita nila ang silid na may altar. Sa gitna ay isang estatwa, hindi ng santo o Diyos, kundi ng isang nilalang na may mukhang tao, ngunit may sungay, malaahas na balat at mga mata na kulay ginto. Sa harapan ng estatwa, naroon si Don Herminio del Fierro, ang patriarka ng pamilya. Nakaluhod ito, hawak ang dugo ng manok, habang binibigkas ang mga salitang ito. O dakilang lakang silab, tagapagbukas ng kayamanan at kapangyarihan, tanggapin mo ang alay na ito. Isumpa ang mga umangat na hindi mo pinagpala. Ibalik sa kanila ang dilim na nilisan nila. Nang marinig nila iyon, saka lamang napagtanto ni Dario ang totoo. Ang ritual ay hindi lamang para sa pasasalamat, kundi para ipagpatuloy ang sumpang inilaan sa kanila. Ngunit bago pa man sila makalapit, biglang humarap si Don Herminio at tumingin sa kanila. "Matagal ko nang alam na kayo ang susunod na papasok dito," wika nito. "Ang duwende? Akala ninyo ba't basta kayong tatanggap ng talino at yaman at makaliligtas sa tanikala ng kasaysayan? Lahat ng umangat laban sa amin ay tinutumba ng gabi. At kayo, mga daga sa dilim, ay tatapakan." Bumangon ang matanda. Mula sa kanyang likod, lumabas ang dalawang nilalang. Malalaki, maitim, may mahahabang kuko, at may mga dila na umaabot sa sahig. Mga alagad ng engkanto. Ngunit hindi umatras sina Dario at Lando. Hinugot ni Dario ang pulseras na gawa sa buto ng ahas at binato ito sa sahig. Biglang umapoy ang paligid nila at sa gitna ng apoy, lumitaw ang anyo ni Tatay Basalio. Hindi bilang tao, kundi isang nilalang na may sayap, may mata sa noo, at bitbit ang isang sibat na yari sa liwanag. Muling magbalik ang liwanag sa kadiliman, sigaw ng anyo ni Basalio. At doon nagsimula ang banggaan ng kapangyarihan ng kasakiman at ng liwanag ng katotohanan. Sumiklab ang labanan sa mismong silong ng Hacienda del Fierro. Sa gitna ng apoy at usok, nagsanib puwersa ang mahika ng kabutihan at kasamaan. Ang dalawang nilalang na alagad ng engkanto ay lumusob kay Dario at Lando. Nagmamadaling lamunin sila ng dilim. Ngunit hindi na sila ang dating mangmang at takot na magkaibigan. "Lando, bato ng panlaban," sigaw ni Dario. Inilabas ni Lando ang maliit na kristal na ibinigay ni Carigo. Ibinato niya ito sa pagitan nila at ng mga alagad. Biglang sumambulat ang liwanag mula sa bato. Bumalot ito sa paligid ng dalawang magkaibigan. Sa liwanag na iyon, napaatras ang mga nilalang, nag-uurong sulong at nagsimulang mangisay. Habang nagtutunggali ang liwanag at dilim, lumapit si Don Herminio sa estatwa ng kanilang kinikilalang Diyos ng yaman, si Lakang Silab. Binigkas niya ang mga sinaunang salitang tinuro sa kanya ng isang mambabarang mula Mindoro. Buksan ang lihim ng walang hanggang kasaganaan. Palayain ang aklat ng itim na kaluluwa. Nabiyak ang lupa sa paanan ng estatwa. Mula roon, lumitaw ang isang itim na aklat na may balat ng ahas. Tinahin ang hibla ng buhok ng sanggol at may mga pahinang puno ng mga pangalan, mga kaluluwang ibinenta sa kapalit ng kayamanan. Kapag natapos niya ang orasyon, mawawala tayo, bulong ni Lando. Hindi tayo mawawala, sagot ni Dario. Hindi pa tapos ang laban. Humakbang sila,
Inilabas ang huling regalong iniwan sa kanila ng duwendeng si Pilo, isang singsing na may ukit ng araw sa gitna. Sa ngalan ng liwanag at sa ngalan ng duwendeng tapat, patahimikin ang kasamaan. Sabay nilang sigaw. Biglang lumiwanag ang singsing. Umalingaw-ngaw ang tunog na tila kampana ng simbahan sa gitna ng kadiliman. Napahawak sa ulo si Don Herminio habang ang estatwa ni Lakang Silab ay nagsimulang mabasag, unti-unting natutunaw. Hindi kayo mananalo, sigaw ng matanda. Ako ang kapangyarihan, ako ang batas. Ngunit habang sinasambit niya ito, unti-unti na siyang natatakpan ng itim na usok na lumalabas mismo sa aklat. Iyon pala'y nilamon siya ng mismong kapangyarihang ginamit niya sa loob ng maraming taon. Isa-isang bumalik sa aklat ang mga kaluluwang kanyang inalay. Hinihila siya papaloob. Hindi pa tapos to, huling sigaw ni Don Herminio bago siya tuluyang nawala sa kadiliman. Nagliyab ang buong silong. Nagsimulang gumalaw ang buong hasyenda. Lumindol, bumitak ang sahig at bumagsak ang kisame. Mabilis na tumakbo palabas ang magkaibigan habang ang buong estruktura ay unti-unting nilalamon ng apoy at lupa. Pagkalabas nila sa hasyenda, hingal, nabalot sila ng katahimikan. Wala na ang mansyon, wala na ang estatwa, wala na si Don Herminio. Pagbangon mula sa abo, kinabukasan, usap-usapan sa buong bayan ang nangyaring pagguho ng Hacienda del Fierro. Sinabi ng mga pulis na lumang pundasyon ang dahilan. Ngunit may ilang nakakita ng kakaibang liwanag bago bumagsak ang gusali. May mga matandang nagsabing narinig nilang may umiyak na espiritu, sumigaw ng pagkatalo. Ang mga kasambahay at katiwala ng hasyenda ay nagpakalat, nagbalik sa mga baryo at humingi ng tulong sa simbahan. Isa sa kanila ang umaming matagal na silang nakakarinig ng iyak ng mga bata tuwing gabi at mga dasal sa wikang hindi nila maintindihan. Samantala, sina Dario at Lando ay bumalik sa lumang bahay nila kasama ang duwendeng si Pilo. Pinili nilang mamuhay ng simple, tahimik at malayo sa tukso ng kasakiman. Ngunit dala nila ang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa ginto o lupa, kundi sa karunungang hindi nabibili at sa tapang ng pusong handang lumaban para sa tama. Makalipas ang ilang linggo mula nang gumuho ang Hacienda del Fierro, muling nanumbalik ang katahimikan sa bayan ng San Felipe. Ngunit sa kabila ng panlabas na katahimikan, may mga aninong nagsisimulang gumalaw sa likod ng gabi, mga kaluluwang hindi nakatawid, at mga inggit na hindi nailibing. Habang abala si Dario sa pagtuturo ng mga bagong kaalaman sa mga bata ng baryo, mga leksyon ng sipag, galing at kabutihan, si Lando naman ay naging abala sa pagtatanim at pagtulong sa mga mangingisda at magsasaka. Sa simpleng pamumuhay, nahanap nila ang tunay na kasiyahan. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Lando mula sa sakahan, may tumawag sa kanya mula sa kakahuyan. Lando. Napalingon siya. Isang anyong babae, maputla, may dugo ang mata, ang nakatayo sa ilalim ng punong balete. Kilala niya ito, si Clarissa, ang pamangkin ni Don Herminio na matagal nang nawala at pinaniniwalaang namatay sa loob ng hasyenda. Bakit? Ikaw? Tanong ni Lando. Hindi kami nakatawid. Nakagapos pa rin kami sa kayamanang isinakripisyo ni Herminio. Dahan-dahan siyang lumapit, hawak ang kwintas na may gintong palawit. Ito ang huling susi. Hindi pa tapos ang sumpa, Lando. May natirang isa, ang tunay na tagapagmana. Siya ang susi sa panibagong panganib. Bago pa man makapagtanong si Lando, naglaho ang multo ni Clarissa. Naiwan sa lupa ang kwintas. Sa bahay ni Dario? Mukhang hindi pa tapos, pare, sabi ni Lando habang ipinapakita ang kwintas kay Dario at Pilo, ang duwendeng tagapagbantay. Sa sandaling nahawakan ito ni Pilo, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata.
Ito ang selyong inilaan para sa susunod na alagad. Bulong ni Pilo. May anak si Herminio sa labas. Hindi niya kailanman inamin sa publiko, ngunit siya ang kinukupkop sa isang bahay sa kabilang isla. Kung mapasakamay niya ito, babalik ang kadiliman. May ideya ka ba kung saan? Tanong ni Dario. Sa isla ng Iwahig, sa timog, sagot ng duwende. Isa yung lugar na binabantayan ng mga espiritong ligaw. Nagdesisyon ng dalawa. Hindi na sila pwedeng magpahinga. Bagamat nawasak na ang hasyenda, ang ugat ng kasamaan ay buhay pa. Ang paglalakbay. Kinabukasan, naglayag sina Dario, Lando at Pilo patungong Iwahig. Habang lumalayo sila sa baybayin ng San Felipe, sumalubong sa kanila ang makakapal na ulap. Sa kalagitnaan ng dagat, napansin nilang unti-unting nagiging kulay abo ang langit at ang alon ay tila may sariling isip. May kung anong hindi maganda sa hangin, bulong ni Pilo. Bigla na lang silang inatake ng mga aninong lumulutang sa ibabaw ng tubig. Mga kaluluwang di makatao, mga alagad ng sinumpang mana. Isa sa mga nilalang ay lumusob sa bangka. Pilit inaagaw ang kwintas mula sa kamay ni Lando. "Bitiwan mo!" Sigaw ni Lando habang tinataga ng kutsilyo ang anino, ngunit lumusot ito sa balat. "Dario, ang singsing!" Sigaw ni Pilo. Itinaas ni Dario ang kanyang kamay at muling lumiwanag ang singsing na bigay ng duwende. Sa pagsiklab ng liwanag, nagsitakas ang mga nilalang, nagsilubog sa dagat at naglaho. Huminga ng malalim ang tatlo. "Mas lalala pa ito," ani Pilo. Lumalapit na tayo sa pinagmumulan. Paglapag sa Iwahig. Sa pagdating nila sa isla, sinalubong sila ng isang matandang babae sa tabing dagat. Nakaputi ito, may puting buhok at may palamuting gawa sa balat ng ahas. "Kayo ang mga tagapagdala ng liwanag," wika nito. "Ako si Lola Binay. Matagal na kayong hinihintay ng mga espiritu rito." Lumapit ito kay Pilo at hinawakan ang noo ng duwende. "Kaibigan ng mga diwata, may misyon kayo. Ngunit sa pusod ng kagubatan, naghihintay ang tagapagmana at kasama niya ang isang nilalang na mas matindi pa kay Herminio." Napatingin si Dario kay Lando. Ramdam nilang hindi ito isang simpleng misyon. Sa puso ng isla ng Iwahig, nakatago ang susunod na kabanata ng kanilang pakikipaglaban. Sa gabing iyon sa isla ng Iwahig, habang nakasilong sa isang kubong itinayo ni Lola Binay, hindi mapakali sina Dario, Lando at Pilo. Sa bawat ihip ng hangin ay tila may bulong ng panibagong panganib. Ang kalikasan ay hindi na kalikasan lamang. May mga matang nagmamasid mula sa kakahuyan at ang mga hayop ay bigla na lang tatahimik. Waring may masamang espiritu ang dumarating. "Hindi ito basta-bastang anak ni Don Herminio," bulong ni Pilo habang nakatitig sa kwintas. Ang kwintas ay nanginginig, ibig sabihin malapit na siya. Kinabukasan, matapos ang isang mabilis na agahan na gawa sa ugat ng gabi at inuming may halong dahon ng anting-anting, sinamahan sila ni Lola Binay sa gubat. Sa loob ng gubat ng Iwahig, habang sila ay lumalakad, unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila humahaba at ang mga ugat ay gumagapang. Naririnig nila ang mga halakhak na malalim at mga iyak na parang sanggol, ngunit may kasamang garalgal ng demonyo. Maraming espiritu rito. Karamihan ay biktima ng kasakiman ni Don Herminio noon. Inilagay dito ang anak niya upang itago sa mundo, palakihin sa kadiliman at palaguin ng inggit at paghihiganti. Paliwanag ni Lola Binay habang hawak ang kanyang baston. Ilang oras ang lumipas hanggang sa makarating sila sa isang sagradong lugar, isang bilog na espasyo na may mga ukit sa bato, at sa gitna ay may altar na yari sa itim na kahoy. Dito, sinalubong sila ng isang nilalang. Ang anak
Isang lalaking nasa edad 30, matangkad, maputla. Ngunit may mata na kulay pula ang lumitaw mula sa anino ng mga puno. Suot niya ang itim na balabal at may kaparehong kwintas na hawak ni Lando. Ako si Eladio, wika nito. Anak ng isang makasalanan. Kayo ba ang mga napiling tagapagdala ng liwanag? Napakaliit nyo para sa isang dakilang digmaan. Nilapitan sila ni Eladio. Sa bawat hakbang ay tila humihigop ng enerhiya ang lupa. Unti-unting nanghina si Lola Binay at napaluhod. Hindi ako lumapit para makipagkaibigan, wika ni Eladio. Gusto kong kunin ang bagay na sa tingin ninyo ay kayamanan. Ang talino at yaman na nakuha ninyo mula sa duwending iyan, akin dapat yon. Napasigaw si Lando. Hindi mo ito pag-aari. Hindi ito minana. Pinaghirapan namin to. Tumawa si Eladio. Paghihirap? Wala pa kayo sa kalahati ng dusa ko. Kinalimutan ako ng ama ko, tinago ako sa lugar na ito, pinalaki ng mga maligno, tinuruan ng mga engkanto ng itim na mahika. Ang karunungan ninyo ay pilantod kumpara sa akin. Biglang umangat ang lupa at mula rito'y lumitaw ang mga nilalang na parang putol-putol na katawan ng mga taong isinumpa. Mga nilalang na walang mukha at walang tinig, kundi huni ng impyerno. Ang unang sagupaan. Hinugot ni Dario ang lumang itak na may anting-anting ng liwanag. Isang regalong duwende kay Lando na ngayon ay ipinasa sa kanya. Si Lando naman ay humawak sa sagradong kwintas. Hindi kami aalis hanggat hindi natatapos ang sumpa ng pamilya ni Herminio. Sigaw ni Lando. Nagsimula ang labanan. Si Pilo ay tumalon sa likod ng isa sa mga nilalang. Binuhusan ito ng pulbos mula sa duwendeng alchemy. Umusok ito at sumabog. Sa leeg! Taga sa leeg! Sigaw ni Pilo. Tumalon si Dario, inikot ang itak at tinaga ang dalawa sa mga nilalang. Habang si Lando naman ay ginamit ang kwintas upang lumikha ng liwanag na tila sumusunog sa mga multo. Si Eladio ay lumutang sa ere, lumilikha ng itim na alon ng enerhiya mula sa kanyang palad. Tinamaan ito si Dario sa dibdib, dahilan upang mapalipad ito at mabagsak sa isang puno. Hindi niyo ako matatalo, bulong ni Eladio. Ako ang tagapagmana ng lahat ng kadiliman na iniwan ng aking ama. Ngunit bago siya makalapit kay Lando, bumangon si Dario, hawak ang kanyang dugong damit. Hindi mo kailanman mauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kayamanan. Hindi ito kapangyarihan, kundi pagkakaibigan, sakripisyo at puso. Biglang nagliwanag ang singsing ni Dario at sa sandaling iyon, huminto ang oras. Pahayag ng liwanag. Isang matinding liwanag ang bumalot sa paligid at sa loob ng ilang segundo, tumigil sa paggalaw ang mga nilalang. Si Eladio ay napaluhod, tila nawalan ng lakas. Pilo! Sigaw ni Lando. Ngayon! Hinagis ng duwende ang natitirang pulbos sa ere, isang halo ng gintong alikabok at abo ng sagradong punong duhat. Bumalot ito kay Eladio at dahan-dahan siya ay napasigaw. Hindi pa tapos ito! At sa isang kisap mata, naglaho siya. Naiwan ang kwintas niyang itim sa altar. Paghinga ng bayan. Naglakad pabalik ang tatlo. Pasan si Dario at dala ni Lando ang dalawang kwintas. Naghintay si Lola Binay sa may gilid ng gubat. Pabalik siya kapag pinili ng isa sa inyo ang kadiliman. Ngunit ngumiti si Pilo. Hindi kami lalakad sa dilim, matanda. Ipinangako namin yan sa isa't isa. Makalipas ang ilang linggo matapos ang kanilang mapait na engkwentro kay Eladio sa kagubatan ng Iwahig, bumalik sina Dario, Lando at Pilo sa bayan ng San Ildefonso. Hindi na tulad ng dati ang kanilang pagkatao, mas matatag na ang kanilang loob, mas bukas ang kanilang isipan, at mas malalim ang kanilang ugnayan bilang magkakaibigan.
Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang pagbabalik sa San Ildefonso, mainit ang sikat ng araw nang pumasok sila sa bayan. Naghiyawan ang mga dating nagmamaliit sa kanila, mga taong minsang tumawa at humamak sa dalawang mahirap na lalaki. Ngayon ay binabati sila, lumuluhod pa ang ilan. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ni Lando. Hindi niya maramdaman ang kapanatagan. May masama pa ring anino dito, bulong niya kay Dario. Hindi sila nagkamali. Pagdating nila sa bayan, sinalubong sila ng isang nakakakilabot na tanawin. Ang simbahan ay pinalibutan ng mga itim na banderitas, ang mga halaman sa parke ay nalalanta at ang hangin ay may amoy ng nasusunog na alkitran. Sa gitna ng plaza ay naroon si Don Herminio, nakaupo sa isang silyang ginto habang hawak sa tanikala ang isang nilalang na wala na sa katinuan, si Eladio. Ngunit hindi na ito ang parehong Eladio na kanilang nakaharap noon. Ang kanyang katawan ay pinuno ng mahahabang tinik. Ang balat ay itim na parang nasunog at ang kanyang mga mata ay puting-puti na. Wala ng emosyon kundi poot. Bumalik kayo, ani Don Herminio, may ngiti ng tagumpay. Tamang-tama, kasama kayo sa huling seremonya. Ang seremonya ng kadiliman. Hindi ba't dapat patay ka na? Singhal ni Dario. Ngumisi ang matanda. Walang namamatay sa tulad kong binigyan ng sumpa ng kayamanan. Ang duwendeng sinagip nyo? Siya rin ang nagbigay sa akin ng yaman noon hanggang sa ipagkait niya ito. Dahil sa kanya, isinilang ang anak kong isinumpa. Isinumpa ka dahil isinumpa mo ang sarili mo, sigaw ni Lando. Ginamit mo ang duwende para sa kasakiman. Ngayon, gusto mong gamitin ulit ang anak mong naging halimaw. Hindi na siya ang anak ko, bulong ni Don Herminio. Siya ang aking sandata. Itinaas ni Don Herminio ang isang baston na yari sa buto ng tao. Nagsimulang lumindol. Ang lupa ay bumuka at mula rito'y umakyat ang mga espiritu ng yaman at kasakiman, mga engkanto ng ginto, pilak at kapangyarihan. Ang labanan ng huling liwanag, Lando, oras na, bulong ni Pilo habang inabot ang huling pulbos, isang hininga ng duwende, ang pinakabanal na alchemy. Sa iyo ito ipinagkatiwala. Humarap si Lando kay Don Herminio at binigkas ang lihim na salita na itinuro ni Lola Binay. Sa liwanag ng kaalaman, sa kapangyarihan ng puso, pawiin ang dilim. Umilaw ang kwintas ni Lando at si Eladio ay napatigil. Tumitig ito sa kanya. Sa isang saglit, tila bumalik ang ulirat ng dating anak. Bumalik ang alaala ng pagiging bata, ng pagtangis sa gabi, ng paghahanap sa amang hindi kailanman umibig. Tatay, mahinang wika ni Eladio. Ngunit sa halip na yakapin, itinaas ni Don Herminio ang baston at sinigawan siya, "Tapusin mo sila!" Mula sa kanyang luha, tumulo ang isang butil ng liwanag mula sa mata ni Eladio. At sa huling pagkakataon, tumalikod siya sa ama at sumigaw, "Hindi ako sandata, ako ay tao." Itinusok ni Eladio ang kanyang mga tinik sa dibdib at sabay sumabog ang kanyang katawan sa liwanag. Nayanig ang buong plaza. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho. Ang baston ni Don Herminio ay nabasag at siya ay natupok sa apoy ng sarili niyang kasakiman. Pagkatapos ng lahat, sa wakas, bumalik sa normal ang San Ildefonso. Ang mga tao ay muling nakaramdam ng katahimikan. Si Eladio ay inilibing sa ilalim ng sagradong puno at binigyan ng pangalan sa bato, ang anak na nagtubos. Sina Dario, Lando at Pilo ay hindi na muling naghangad ng labis na kayamanan. Sa halip, itinayo nila ang paaralang alchemy at kabutihan. Isang maliit na paaralan sa gilid ng bundok kung saan tinuturuan ang kabataan ng talinong hindi galing sa libro, kundi mula sa puso. At ang kwintas? Naitago na ito sa lihim na lugar, kasama ng pulbos ni Pilo at mga lumang kasulatan ng duwende.
hindi na kailangang gamitin sapagkat ang pinakamakapangyarihang anting-anting ay ang pagkakaibigan, ang kabutihan at ang tapang. Wakas,